Yung si Cubs kasi may sirang ngipin, so okay lang ba daw sa medical. So pinost ko siya sa Facebook page ko, guys, para marinig rin natin yung opinion ng iba nating mga sisi kung ano yung mga na-experience nila. Ako kasi, ako muna mag-share. Noon, sabi kailangan pastahan yung ngipin ko, at saka may ilan yung sinabi niyang pastahan, tapos cleaning, tapos ano pa yun. So wala na akong budget noon kasi sa Manila pa ako naghintay, naghintay ng processing ko. So nakiusap ako na pwede isa lang papastahan kasi wala na akong budget, pwede hindi na ako magpa-cleaning. Okay naman, depende siguro yan sa clinic, or pwede kang makiusap or pwede kang magtanong na kung pwede ito lang makakapas, okay lang kaya. Kasi pag hindi nila sinabing hindi okay, hindi yun ipapas nila. Pero magsabi siya okay lang, means pwede yun. So kailangan din nating magtanong-tanong paminsan-minsan. Isa, pag may sira kayong ngipin, hindi pa muna kayo magpa-dental. Kailangan nyo talaga yung pabunot, lalo na pag nasa probinsya kayo, doon muna kayo magpabunot kung gusto nyong makamura. Kasi kayo din yan ang magtitiis pag sumakit yan dito. Naku, alam nyo ba, pag sumakit yung ngipin nyo, parang buong katawan nyo apektado, pati trabaho nyo talaga apektado. So kailangan nyo talaga i-check din kung may sira yung ngipin nyo. Kasi pag may butas din yan na kailangan ipapasta, papasta nyo talaga yan. Kasi pagpasukan niya ng pagkain or may time na mabulok na yan, naku, ang sakit talaga, as in. So mas mabuting maganda yung ngipin natin pag pumunta tayo dito sa Hong Kong. So ito yung tinanong ko sa FB page ko, kung okay lang ba na may sirang ngipin pag mag-medical. So para marinig natin din yung experience nating mga kabayan. Sa dental ka, magka-probe dyan. Ako may sira dati, kailangan mong ipagawa para okay. Ako linis lang noon, sabi niya. Pabunot mo muna, sabi ni sis natin. Ipabunot na yan kasi ang hirap kapag dito yan sumakit. Tama talaga si sis natin. Ito sabi ni sis, ipabunot mo na, sa labas ka magpabunot, wag sa clinic na mismo papamedikalan mo. Tatagain ka niyan sa presyo, di ka i-clearance niyan. Magdahilan ka na lang na wala ka pa ka mo budget, pero papabunot mo bago ka malipad. So mas maigi na bago ka pumuntang sa dental, ipabunot mo na para wala na silang titingnan na kailangan ipabunot mo pa, di ba? Paayos na muna kasi ikaw din mahirapan, sis, sabi ni isa nating sisi. Hindi, ipabunot mo, ma'am, sabi ni sis. Oo, okay lang, dati ganyan kami, mabait yung dentista, sabi lang ipaayos. Basta hindi talaga siguro sira, baka i-consider nila. Pero pag sira, ikaw na mismo talaga, wag ka nang maghintay kasi mahihirapan ka din pag dumating ka dito. Sabi naman ni sis Janet, sa dental, bagsak ka, mahal pa naman sila maningil. Ipabunot mo na para walang problema, sabi ni sis A. Sabi ng isa nating sis, basta pag mabait ang dentist, di kanya pipilitin ipaayos, sabi niya. Dumaan. Yun. So yun yung ano ng ating mga kabayan dito sa Hong Kong, mga ibang nag-comment din. So yun yung kanilang advice sa'yo. So mas maigi talaga, sis, na magpabunot na lang talaga muna. Pag alam mong sira, huwag mo nang hintayin na pumunta ka pa dito sa Hong Kong. Magsisi ka talaga, sis. Napagdaanan ko yan. Imagine mo, isa lang ngipin mo masakit, pero parang feeling mo buong katawan mo hindi na mabuti, makagalaw ng mabuti sa sobrang sakit ng ngipin mo. Hindi ka makapagtrabaho ng mabuti. So it's better na paayos mo muna bago ka magpunta sa medical, kasi mas mahal din ang mas mahal din ang singil doon. Sa probinsya ka pa lang, pabunot mo na kung may sira, o di kaya ipapasta mo pag pwede pang kayang ipapasta para hindi siya lalaki. Yun yung mas magandang gawin. So yun lang, sis. Thank you sa tanong mo.